Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga lansangan, isla at pribadong komunidad kung saan ang isang bakanteng lote pa lamang ay nagkakahalaga na ng milyon-milyong dolyar. Dito mo matatagpuan ang malalaking mansyon, pribadong dalampasigan, sariling pantalan ng yate at mga penthouse na nakalutang daan-daang metro sa ibabaw ng lungsod. Mahalagang linawin na walang batas na nagsasabing bilyonaryo lamang ang maaaring tumira sa mga lugar na ito. Subalit dahil sa napakataas na presyo ng ari-arian, limitadong supply ng lupa, mahigpit na seguridad at napakalaking gastos sa pagpapanatili. Karamihan sa mga may kakayahang bumili rito ay mga billionaire, multimillionaire, royal family, global investor at pinakamalalaking negosyante. Sa video na ito, alamin natin ang mga lugar sa mundo na parang ginawa lamang para sa pinakamayayamang tao sa planeta. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Los Altos Hills, San Francisco Bay Area, California. Sa ika-10 pwesto, isang tahimik at maburol na bayan sa San Francisco Bay Area na napapalibutan ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa Silicon Valley. Hindi ito katulad ng karaniwang luxury subdivision na puno ng magkakatabing mansyon. Dito, ang mga bahay ay nakatago sa likod ng mahahabang driveway, matataas na puno, bakod at malalawak na lupain. Sa ilalim ng zoning rules ng bayan, ang karaniwang minimum parcel size ay humigit kumulang 43,560 square feet o isang buong acre. Kaya hindi basta-basta maaaring tayuan ng maliliit at siksikang bahay ang lugar. Paborito ang Los Altos Hills ng mga technology executive, venture capitalist, founder at investor na gustong mapanatiling malapit sa Silicon Valley, ngunit malayo sa ingay at publiko. Makikita rito ang mga estate na may sariling swimming pool, guest house, tennis court, wine cellar, malalawak na hardin at tanawin ng buong Bay Area. Hindi lahat ng nakatira rito ay bilyonaryo, ngunit ang mga kasalukuyang luxury listing ay kinabibilangan ng napakalalaking bahay na may 5 hanggang 8 silid at lupang mahirap nang matagpuan sa ibang bahagi ng Silicon Valley. Sa Los Altos Hills, hindi matataas na gusali ang simbolo ng kayamanan, kundi lupa, katahimikan at privacy. Number 9. Star Island, Miami Beach, Florida. Ka-amazing! Ang Star Island ay isang artificial na isla sa Biscayne Bay sa pagitan ng Miami Beach at mainland Miami. Isang kalsada lamang ang nag-uugnay dito sa ibang bahagi ng lungsod, kaya kontrolado ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan. May sarili itong security guard district at guardhouse sa pasukan ng isla. Dahilan upang maging paborito ito ng mga celebrity, business executive, sports personality at mayayamang pamilyang naghahanap ng waterfront property na malapit pa rin sa nightlife at business districts ng Miami. Karamihan sa mga mansion sa Star Island ay nakaharap sa tubig at maaaring magkaroon ng private dock, swimming pool, guest pavilion, malaking bakuran at tanawin ng Miami skyline. Dahil kakaunti lamang ang lote, halos bawat bentahan ay nagiging malaking balita sa luxury real estate market. Nito lamang 2026, isang bakanteng waterfront lot sa mismong Star Island Drive ang inalista sa humigit kumulang $50 million. At tandaan, lupa pa lamang yon at wala pang kasamang mansion. Ipinapakita nito na sa isla, hindi lamang bahay ang binabayaran, kundi ang pangalan ng address, seguridad, limitadong supply at pagkakataong maging kapitbahay ng ilan sa pinakasikat at pinakamayamang tao sa Amerika. Number 8. Port Royal, Naples, Florida. Isang waterfront community na kilala sa tahimik ngunit napakamahal na uri ng pamumuhay. Ka-amazing! Hindi tulad ng Miami na puno ng high-rise condominium at nightlife. Ang Port Royal ay mas pribado, mas mababa ang mga gusali at nakatuon sa malalaking coastal estate. Maraming property rito ang nakaharap sa mga kanal at Naples Bay. Kaya maaaring direktang ilabas ng may-ari ang kanyang yate patungo sa Gulf. Mayroon ding pribadong beach club na nagsisilbing eksklusibong pasyalan at social center ng mga residente.
Tinatayang may humigit kumulang 640 estate homes sa komunidad at ayon sa isang lokal na luxury property specialist, lagpas $23 million ang median price sa ultra-prime segment nito. Noong unang bahagi ng 2026, isang waterfront estate sa Port Royal ang naiulat na nabili sa halagang $55 million. Ang tunay na halaga ng mga bahay dito ay hindi lamang nasusukat sa laki ng living room o dami ng silid. Kasama sa presyo ang malalim na yacht basin, mahabang waterfront frontage, protektadong daungan at mabilis na access patungo sa bukas na dagat. Kaya para sa mga retiradong corporate founder at bilyonaryong mahilig sa yate, ang Port Royal ay parang pribadong pantalan na may kasamang mansion. Number 7. Palm Jumeirah Front, Dubai, United Arab Emirates. Sa ikapitong pwesto kaw-amazing, ang mga luxury front ng Palm Jumeirah, partikular ang Front G, na madalas tawaging Billionaires Row ng Dubai. Ang Palm Jumeirah ay isang napakalaking artipisyal na isla na hugis puno ng palma. Ang mga front o sanga nito ay may magkabilang hanay ng beachfront villas at halos bawat bahay ay may sariling bahagi ng dalampasigan. Mula sa bintana at terrace ng mga mansion, makikita ang Arabian Gulf, Dubai Marina skyline at mga naglalakihang hotel sa paligid ng Palm. Sa Front G, ang mga signature villa ay maaaring magkaroon ng underground garage, private cinema, elevator, spa, infinity pool, gym, rooftop terrace at sariling beach. Ang mga ultra-luxury villa sa bahaging tinatawag na Billionaires Row ay inilalarawan sa presyong humigit kumulang 120 million hanggang 300 million AAD, katumbas ng mahigit $30 million hanggang $80 million. Hindi rin pambihira ang mga bahay na lubusang giniba at muling itinayo upang umayon sa personal na disenyo ng may-ari. Kaya sa Palm Jumeirah, hindi sapat na magkaroon lamang ng magandang bahay. Kailangan mo ring kayanin ang halaga ng lupa, maintenance, landscaping, beach protection at pagpapasadya ng mansyong maihahambing sa isang 5-star resort. Number 6. Atherton, California, USA. Sa number 6 kaw-amazing, isang maliit at napakatahimik na bayan sa San Mateo County, California. Matatagpuan ito malapit sa Stanford University, Menlo Park, Palo Alto at sa sentro ng Silicon Valley. Kilala ang Atherton sa malalawak na residential lot, makakapal na puno, halos walang matataas na gusali at mga mansyong nakatago mula sa pangunahing kalsada. Ayon sa mga dokumento ng bayan, matagal ng katangian ng Atherton ang low-density residential development at malalaking lote na karaniwang mula 1/3 acre hanggang 1 acre. Noong unang kalahati ng 2026, iniulat na ang median home price sa Atherton ay umakyat na sa halos $10 million, habang ang median listing price ay nasa humigit kumulang $13.98 million. Sa West Atherton, ang median asking price ng mga nakalistang bahay ay umabot pa sa mahigit $23.9 million. Marami sa mga estate dito ay may resort-style swimming pool, hiwalay na guest house, home office, malawak na garahe, outdoor kitchen at security system na direktang konektado sa lokal na serbisyo. Hindi engrandeng tarangkahan ng subdivision ang nagpapabukod tangi sa Atherton. Ang tunay na luxury rito ay ang kakayahang magkaroon ng napakalaking pribadong lupain sa gitna ng isa sa pinakamahal at pinakamakapangyarihang technology regions sa buong mundo. Number 5. The Peak, Hong Kong. Sa ikalimang pwesto, ang The Peak, ang pinakamataas at isa sa pinakakilalang residential districts sa Hong Kong Island. Mula rito, matatanaw ang Victoria Harbour, Central Business District, Kowloon at mga naglalakihang skyscraper ng Hong Kong. Bago pa magkaroon ng modern air conditioning, hinahanap na ng mayayamang kolonyal na opisyal at negosyante ang The Peak dahil sa mas malamig nitong hangin at mataas na lokasyon. Ang dating summer residence ng gobernador at iba pang heritage buildings ay bahagi ng mahabang kasaysayan ng lugar bilang tirahan ng elite. Dahil limitado ang maaaring tayuan sa matarik na bundok, ang bawat malaking lote at malawak na tanawin ay may napakataas na premium.
Ang mga trophy apartment at mansion sa The Peak ay minsan ang nakapagtala ng presyo na lagpas $17,000 kada square foot, habang ang ilang rental deal ay umaabot sa milyon-milyong dolyar bawat taon. Bagaman dumaan sa pagbaba ang Hong Kong luxury market matapos ang 2021 peak, muling nagtala ng sunod-sunod na pagtaas ang pangkalahatang private home prices hanggang June 2026. Para sa mayayamang pamilya sa Asia, ang The Peak ay hindi lamang isang address. Isa itong kombinasyon ng kasaysayan, limitadong lupa, panoramic view at lokasyong ilang minuto lamang mula sa isa sa pinakamalalaking financial centers sa buong mundo. Number 4. Nassim Road, Singapore. Sa number 4 ka Wow Mazing, isa sa pinakatahimik at pinakaprestihiyosong residential addresses sa Singapore. Matatagpuan sa isang luntiang bahagi ng lungsod. Kilala ito sa malalawak na private estate, diplomatic residences at tinatawag na good class bungalows o GCBs. Sa ilalim ng planning guidelines, ang bagong bungalow plots sa ganitong uri ng lugar ay karaniwang kailangang magkaroon ng minimum na lawak na 1,400 square meters o mahigit 15,000 square feet. Dahil limitado lamang ang bilang ng GCB area sa Singapore, ang mismong lupa ang itinuturing na pambihirang trophy asset. Noong April 2026, isang good class bungalow sa Nassim Road ang naiulat na naibenta sa halagang $64.9 million o halos 4,550 Singaporean dollars kada square foot ng lupa. Isa sa pinakamataas na presyong naitala para sa detached property sa nasabing lugar. Hindi rin basta-bastang makabibili ang dayuhang may pera dahil ang mga foreign buyer ng restricted landed residential property ay kailangang humingi ng pag-aproba sa Singapore Land Authority. Ibig sabihin, sa Nassim Road, hindi lamang pera ang hadlang. Kailangan ding malampasan ang legal requirements, makahanap ng bihirang property na handang ibenta, at kayanin ang napakalaking halaga ng lupa sa isa sa pinakaligtas at pinakaorganisadong lungsod sa buong mundo. Number 3. Billionaires Row, Manhattan, New York. Sa ikatlong pwesto ka Wow Mazing, hindi ito isang tradisyonal na subdivision o iisang gated street. Isa itong koleksyon ng napakataas at napakanipis na luxury residential towers sa paligid ng West 57th Street at katimugang bahagi ng Central Park. Nagsimulang sumikat ang pangalan matapos maitayo ang 157 at sundan ng mga gusaling tulad ng 432 Park Avenue, 111 West 57th Street at Central Park Tower. Ang pangunahing bentahe ng mga ito ay ang walang harang na tanawin ng Central Park at Manhattan skyline. Isang bagay na mas nagiging pambihira habang tumataas ang mga gusali sa lungsod. Ang Central Park Tower ay tumataas ng humigit kumulang 1,550 feet, samantalang ang 111 West 57th Street ay umaabot sa humigit kumulang 1,428 feet. Ang ilang unit ay sumasakop sa buong palapag at may private elevator entry, concierge, swimming pool, fitness center, private dining room at iba pang serbisyong katulad ng ultra-luxury hotel. Ang binabayaran ng may-ari ay hindi lamang square footage kundi ang pagkakataong manirahan sa ibabaw ng New York, lampas sa ingay ng kalye at halos kapantay ng ulap. Maraming unit dito ang ginagamit bilang second home o investment, kaya maaring milyon-milyong dolyar ang halaga ng apartment kahit ilang linggo lamang sa isang taon na aktwal na tinitirahan. Number 2. Kensington Palace Gardens, London, United Kingdom. Sa number 2 ka Wow Mazing, ang lansangang madalas tawaging Billionaires Row ng London. Matatagpuan ito katabi ng Kensington Palace at Kensington Gardens sa isa sa pinakamahalagang makasaysayang bahagi ng kabisera ng United Kingdom. Ang kalye ay binubuo ng malalaki at classical period-fronted mansions, embassies, diplomatic buildings, at piling private residences. Ang lupang kinatitirikan ng maraming property rito ay bahagi pa rin ng portfolio ng Crown Estate na nagpapanatili sa makasaysayang katangian ng mga gusali at nagbibigay ng professional property management services sa mga residente. Ang mga mansyon sa Kensington Palace Gardens ay maaaring magkaroon ng dose-dosenang silid, malawak na garden, underground leisure facilities, indoor pool, gym, staff accommodation at mataas na antas ng seguridad. Sa isang 2026 property compilation,
Tinatayang nasa humigit kumulang 35.9 million euro ang average property value sa lansangan. Bagaman maaaring higit na mas mahal ang pinakamalaki at pinakabihirang estate. Bukod sa presyo, nagbibigay ng dagdag na prestihiyo ang pagiging malapit sa royal residence, Hyde Park, mga embahada, luxury shopping districts at sentro ng London. Dito ang lumang arkitektura at modernong yaman ay nagsasama. Kaya ang isang mansyon ay hindi lamang bahay, kundi bahagi ng kasaysayan ng British capital. At narito na tayo sa pinakatuktok ng listahan ka-wow-mazing. Number 1, Monaco at Avenue Princess Grace. Sa ating listahan, partikular ang Avenue Princess Grace at mga waterfront property malapit sa Larvotto. Ang Monaco ay isa sa pinakamaliit na bansa sa mundo na may lawak na mahigit 2 square kilometers lamang. Dahil napakaliit ng lupain ngunit napakaraming mayayamang gustong manirahan dito. Nagkaroon ng matinding kompetisyon para sa bawat apartment, penthouse at villa. Ayon sa mga luxury market estimate, ang average property price sa Monaco ay lumalampas sa 51,000 euro kada square meters, habang mas mataas pa ang halaga sa mga bagong waterfront development at pinakaprestihiyosong address. Sa datos na ginamit sa 2025 Knight Frank Wealth Report, ang $1 million ay makakabili lamang ng humigit kumulang 19 square meters ng prime property sa Monaco. Isang espasyong maihahambing lamang sa malaking parking slot o napakaliit na studio. Sa Avenue Princess Grace, may mga estimate noong 2026 na lumalagpas sa $92,000 kada square meter para sa pinakapiling property. Gayunpaman, hindi totoong kailangang bilyonaryo ka upang legal na manirahan sa Monaco. Kailangan ng aplikante ng tirahan at patunay na mayroon siyang sapat na financial resources. Ngunit sa tunay na buhay, ang presyo ng property, renta, maintenance at lifestyle ang nagiging hindi nakasulat sa entrance requirement. Kaya sa Monaco, maaring ordinaryo lamang ang sukat ng apartment, pero ang address nito ay maaring nagkakahalaga ng isang buong imperyo. Mula sa malalawak na estate ng Silicon Valley hanggang sa matataas na penthouse ng Manhattan at napakaliit ngunit napakamahal na lupain ng Monaco, pinatutunayan ng mga lugar na ito na para sa pinakamayayaman, ang tunay na luxury ay hindi lamang ginto, mamahaling sasakyan o malaking bahay. Ito ay privacy, seguridad, limitadong lupa, magandang tanawin at address na iilan lamang ang maaaring angkinin. At ikaw, ka-wow-mazing! Kung bibigyan ka ng pagkakataong manirahan sa isa sa mga lugar na ito ng libre, alin ang pipiliin mo? Ang beachfront villa sa Dubai, mansion sa London, bahay na may sariling pantalan sa Florida, o penthouse na nakatanaw sa Central Park? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mga wow-mazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.